ni Senate President Frances Chis Escudero nitong Miyerkules na ang umano'y resolusyon ng Senado na nagbabasura sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay inihain sa itaas na kamara. As of last night, wala pang nakafile o pending resolution ni Escudero, sabi niya. Ang dokumentong kasalukuyang kumakalat sa social media ay naghahangad umano ng deklarasyon ng impeachment case ni Sara Duterte bilang de facto o ibinasura by operation of the 1987 Constitution. Nakasaad dito na ang 19th Congress ay walang sapat na panahon para sa lubusang pag-isipan at lutasin ang articles of impeachment laban kay Duterte dahil ang usapin ay hindi makatawid sa papasok na 28th Congress, mga binating tigpaminaw. Kalaunan ay sinabi ni Senator Escudero na ang Jumanoy dokumento ay scrap of paper lamang maliban kung ihain sa Senado. Simulat kagabi, na ang articles of impeachment laban kay Sara ay babasahin sa ika-11 ng Hunyo, huling araw ng sesyon bago ang siniday, ay nagdulot ng karagdagang haka-haka na nauubusan na siya ng oras. Ang timing ay nagbibigay daan sa Senado na tumutok sa prioridad daw ng mga hakbang habang hinahayaan ang kaso ng impeachment na maglaho. Naniniwala din ang mga eksperto na ang hakbang ni Escudero na ipagpaliban ang paglilitis, ay naglalayong mapanatili ang suporta ng Duterte Bloc para mapanatili ang kanyang hawak sa Senate presidency. Si Duterte naman ay naghudyat nung nakaraan na siya ay handa na para sa showdown, na nagsasabing siya ay sabik na magsimula ang paglilitis at inilalarawan ito bilang isang bloodbath na kamakailan lang ay bigla niya itong binuwi. piki ang dokumento or tinatawag na big chance not authentic. Dahil ang quotation ng Constitution provision ay hindi tumpak, sabi ni Pimentel III. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros, Joel Villanueva, J.B. Ejercito at Cynthia Villar na hindi pa nila nakita ang dapat sanay resolusyon ng Senado. Hindi agad nakasagot ang mga kaalyado ni Duterte na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa mga tanong ng mga mamamahayag kaugnay ng dokumento. Noong Miyerkules ng hapon, sinabi ni Senator Go na hindi niya nakita ang dapat na resolusyon. Ngunit nakatuon na alamin ang pinagbulan nito. As if the so-called Duterte Bloc in the Senate was behind the circulation of the document, he said, wala po akong nakitang ganun. So, sa kabalitaran, itong Lunes lamang, sinabi ni Senate President pro tempore Jinggoy Estrada nga nakatanggap siya ng physical na kopya ng resolusyon na aniya ay umiikot sa Senado mula noong Lunes, ika-2 ng Hunyo. Sa kabila nito, binigyan diin niya na isang papel lamang ang dokumento kung hindi ito isampa. Lalo na ngayong hindi na pa ito na isampa, kaya hindi natin ito mapag-usapan dahil hindi pa ito na isampa, sabi ng Senate pro tempore. Samantala, sinabi ni Senador Amy Marcos na ang dapat sana ay resolusyon ay kabilang sa ilang mga draft ng kanyang nakaharap hinggil sa impeachment.
Isa iyon sa maraming draft na may iba't ibang layunin. Parang pangatlo nga na nakita ni Senator Amy. Maraming bersyon at lahat ay naghahanap ng pinakamabisa at legal na solusyon. So, matatandaan, ang pagbasa ng impeachment raps laban kay VP Duterte ay inilipat mula ikalawa ng Hunyo hanggang 11 ng Hunyo, mga kapatid. Sinabi ni Escudero na magbibigay daan ito sa Kongreso na unahin ang pagpasa ng mga items sa legislative agenda ng administrasyon bago ang mga kapatid. Ating pakinggan si Senator Tolentino, si Senator Pimentel III at si Senators Senator may, Risa after each Hontiveros. election, insufficient to form a quorum. Thus, unlike the U.S. Senate or the Philippine Senate under the 1935 Constitution, we cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi may tatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. There is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate Rules on Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Under the 1987 Constitution, the Senate is the impeachment court. The Senate in impeachment cases is more like a judicial body than a legislative one. Just like a court, the workload, caseload, or docket of the Senate as the impeachment court will not and should not be affected by a change in membership. We can see this principle in action in all our courts and electoral tribunals, where their case dockets do not change and are not reduced or reset to zero whenever there are changes in the court's membership. Likewise, it is well settled that jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated, and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before this Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Mr. President, the 1987 Constitution demands that the Senate continue with the impeachment proceedings already initiated without further delay. The rulings of the Supreme Court make it clear that first, impeachment is a non-legislative function of the Senate. This is Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, 16th April 2013. And second, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. This is the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, GR number 163783, 22 June 2004. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Kailangan nilang ipaliwanag ito sa mga tao. Sinabi ni Congressman Chua, ang paghahanda ng House of Representatives panel ay nakatutok ng Articles of Impeachment sa Senado, na ang gagawin ng impeachment prosecutor at Batangas 2nd District Representative Herbel Luestro. Aniya, hindi niya nakikita ang dapat sanay
resolusyon ng Senado na nagbabasura sa impeachment complaint at hindi pa ito nagpag-uusapan ng House Prosecution Panel. Sinabi ni na Impeachment Prosecutors Representative Lawrence Defensor ng Iloilo 3rd District at Jonathan Keith Flores ng Bukidnon ng 2nd District at Luistro na ang impeachment complaint ay hindi maaaring ibasura sa pamamagitan lamang ng resolusyon ng Senado. So hindi malinaw ang saligang batas na ang Artikulo 11, Section 3, Paragraph 6, ang Senado ay may tanging kapangyarihan na subukan at magdesisyon sa lahat ng mga kaso ng impeachment. Wala man lang na binanggit na dismiss na ang ibig sabihin ay mandatory na magsasagawa sila ng paglilitis at pagkatapos ay magpasya kung para sa acquittal o para sa conviction, sabi ni Congressman Luistro. Sinabi ni House Assistant Minority Leader Arlen Brosas ng Gabriela Party List na ang pagtanggi ng Senado na agad na magpulong bilang impeachment court ay katumbas ng pagpapawalang sala sa Vice Presidente nang hindi man lang nakikita ang ebidensya. So they are already observing her, and that is what is horrifying her. No Senate President has ever done that, sabi ni Congressman Brosas. Si Senate President Chis Escudero is reportedly determined to bury the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, a move sent an insider as a calculated play to keep the Duterte black in his corner and secure in his corner and hold the Senate presidency. Bungad ng artikulo ng sa mga social media nga lumalabas ngayon. So sa Hunyo 2 na inain ng website ang artikulong may kategoryang politiko, sa nanuhulugang nagmula ang impormasyon mula sa hindi pinangalanan pero mapagkatiwalaang source ng news outlet. Ayon sa source ng isang pahayagan na suportado umano ng 10 senador ang pagpapalibang muli ni Escudero sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matapos na iurong sa Hunyo 11 ang presentasyon ng House Prosecution Panel ng Articles of Impeachment na naitakda nitong June 2. Ang 10 senador ayon sa artikulo ay outright Duterte allies or fence-sitters who rather not rock the boat. Binanggit sa artikulo ang mga lantarang tumututol sa impeachment ng Vice Presidente, ang PDP Laban bloc na sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Ruben Padilla, kasama si Amy Marcos na personal pang inendorso ni VP Sara Duterte ang re-eleksyon sa katatapos na halalan. Outgoing Senator Cynthia Villar and her son, Senator-elect Mark Villar, are also expected to side with Duterte. Given the close
ties between their family and the Dutertes. Saad pa sa artikulo na nagdagdag din kina Senator Sherwin Gatchalian at GB Ejercito. Ang Jinggoy Estrada are also reportedly inclined to support shelving the impeachment trial. Mababasa po sa artikulo. Sinabi ni Escudero na maigi raw na paunahin ang mga panungkalang batas na makabubuti sa mga mamamayan. Sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan.